Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa panglima ng linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Normal lang naman ang matakot. Kasama sa ating buhay ang mangamba. Pero aminin natin, isa itong nagiging hadlang para tayo'y maging masaya at payapa sa ating buhay. Walang humahaba sa kanyang buhay dahil palagi siya nag-aalala. At kapag palagi kang nangangamba, kapag naguguluhan ang iyong puso't kalooban, isa yang sakit na espiritual. Dahil ibig sabihin, mas pinaniniwalaan mo pa yung pangit at hindi maganda na mangyayari sa iyong buhay kaysa sa paniniwala mo sa mga pangako ng Diyos. Ano pang kwenta ng iyong pananalangin kung palagi kang natatakot? Ano pang kwenta ng iyong pananampalataya kung palagi kang nangangamba? Kapatid, niloloko mo lang ang Diyos. Kung ikaw ay pabalik-balik sa loob ng simbahan, pero palagi mo pa rin binabalik-balikan yung iyong mga takot at gulo ng iyong kalooban. Kaya naman sa banal na misang ito, bago natin tanggapin ang banal na katawan at dugo ni Kristo, aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan mas kumapit tayo sa ating mga takot kaysa sa mga panahon na kumapit tayo sa kamay ng Diyos. Kaya naman, pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga pagkukulang, at sabay-sabay nating sabihin, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa akin, ikaw lang amang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandaang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napababayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin sa buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol. Kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinalangin ng mga ito at pinutungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat
ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat, kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid.
Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa sa Ama at ang Ama'y sumasa sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa sa akin ang gumaganap ng kanya mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa sa Ama at ang Ama ay sumasa sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay nakakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At gusto ko muna pong magpasalamat sa inyong lahat, sa inyo pong generosity, sa inyo pong kindness, sa inyo pong support. Dahil nung nakalipas pong linggo, birthday ko, at ako po ay nag-request sa inyo ng imbis na material na regalo, kahit tulong pinansyal, napakarami po ang nagbigay. We have collected more than 2 million pesos. Palakpakan po natin ang Panginoon. At nakita nyo naman po dito sa ating likod, dito po sa ating bagong altar, nagawa ng ating retablo. Hindi ko lang po gawa ito. Unang-una, ito po ay dahil sa inyo. At pangalawa, ito po ay gawa ng Diyos. Kaya kung palagi mong pinaniniwalaan na God is good, sobra-sobra, diyan aapaw sobra-sobra ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? That is why every day, start proclaiming, thanking God. Say always, God is good, sobra-sobra. Sobra-sobra, God is good. May kakilala po akong dating seminarista. Ang harap po niyang magpari. Pero sa ibang landas po siya dinala ng buhay. Nakapag-asawa po siya. Pero kahit na hindi po siya nagpari, hindi po siya tumigil mag-serve sa simbahan. At alam niyo po kung ano nakakatuwa, yung pong anak niya, sumubok ding magpari. Seminarista po siya. Parang pinagpatuloy po niya yung pangarap ng tatay niya. Pero dumating po ang isang pagsubok dito po sa tatay. Dito po sa dating nagpapari, nagkaroon po siya ng diabetes. Mataas po yung sugar niya. Isang araw po, sobrang taas daw po ng kanyang sugar. Nahihilo siya, pinagpapawisan siya, nanghina po siya. At nagpadala po siya sa hospital. Akala po daw niya noon, mamamatay na siya. Pinatawag po niya yung mga anak niya, yung asawa niya, umiiyak po siya, nagpapaalam na siya, takot na takot siya. At habang nababalot po siya sa kaba, bigla yung anak po niyang nagpapari, nagsalita, sabi, Tay, di ba madasalin ka? Pero bakit takot na takot ka? Para saan pa yung pananalangin mo, yung pagdarasal mo, yung pagsisimba mo? Para daw pong tinamaan siya, parang ginising siya ng Diyos. At sabi nitong ama, oo nga no, hindi ba naniniwala ako sa Diyos? Bakit nangingibabaw yung takot sa puso ko?
Bigla daw po siyang tumigil sa pag-iyak. Inayos niya yung kanyang sarili at makalipas po ng ilang araw, gumaling siya. Nakalabas po siya sa hospital. Maayos na siya. Mga kapatid, kung nagdadasal ka pero nag-aalala ka pa rin, nagsasayang ka lang ng oras, ng lakas at ng panahon. Di po ba? Ang pag-aalala mo ay hindi lang nakakasama sa iyong health. Ang pag-aalala mo, nakakasama pa yan sa pananampalataya mo. Amen? Baka hindi niyo po alam ito, nagkakasala ka din kapag palagi kang nag-aalala. You sin when you worry much. Hindi naman po bawal ang matakot. Tao tayo eh. Pero kapag pinipili natin palaging mag-alala, may problema ka at sinusuway mo ang utos ni Jesus. Dahil napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, "Do not let your hearts be troubled." Sa Tagalog, sabi niya, huwag kayong mababalisa. Hindi po ito suggestion. Utos ito ng Panginoon. Mga kapatid, isipin natin po ito. Ang puso natin, isa yan sa pinakamahalaga, makapangyarihan na bahagi ng ating katawan. Kapag tumigil ang puso mo, ano mangyayari sa'yo? Dedo ka na, tigok ka na, patay ka na. Tapos na ang lahat sa buhay mo. Di po ba? Your heart is your most precious organ. Pero, imbis na ingatan natin ang ating mga puso, anong ginagawa natin? Pinupuno natin ng takot, nilalagyan natin ng stress, tinatambakan natin ng pag-aalala. Di po ba? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ang pusong puno ng pag-aalala, walang espasyo para sa kapayapaan. Ang puso na walang kapayapaan, hirap na marinig ang tinig ng Diyos. Remember that. When you have a heart that is full of worry, you will never experience peace. When you are not at peace, you can never hear the voice of God. Ano po ang hamon ng ating pangalawang pagbasa? Sabi niya, let yourselves be built into a spiritual house, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to Jesus Christ. Paano mo mabibigay ang puso mo sa Diyos kung duming-dumi naman ito sa iyong mga takot? Paano mo gagawin ang puso mo bilang templo ng Diyos kung naman tinatambakan mo ito ng pag-aalala? Kaya nga po mga kapatid, para malinis po natin, maalis natin yung mga pag-aalala natin sa ating mga puso, narito po ang 3 na dahilan kung bakit napakasama para sa iyo ang takot at pangamba. Remember these 3 reasons why it is bad for you to always worry. First, worrying solves absolutely nothing. Sa unang pagbasa, may problema po ang mga unang Kristiyano. Wala daw pong tumutulong sa mga mahihirap na balo at ampon. Pero anong ginawa po ng mga apostol? Nag-usap-usap sila, nag-meeting sila, at pumili sila ng mga diakono na magpapakain sa mga nahihirapan. Tingnan niyo po yun mga kapatid. May problema pero hindi sila nag-alala. Minsan kasi yan yung first instinct natin eh. Di po ba? Kapag may problema tayo, may pagsubok tayo, may suliranin tayo, agad palagi iniisip natin, anong gagawin ko? Palagi nakafocus ka dun sa problema. Pero tandaan niyo po yung kasabihan that worrying is like a rocking chair. You keep on moving it, it brings you nowhere. Ang dami mong iniisip, ang dami mong pinoproblema. Pero tanungin mo ang iyong sarili, may nare-resolve ba? May nasasagot ba ang iyong pag-aalala? Meron o wala? Wala. Di po ba? Unawain niyo po, kahit na mag-alala ka na mag-alala, hindi yan mababayaran ng iyong mga utang. Kaya na isipin ang iyong mga problema, hindi ka nito mapapagaling sa iyong sakit. Kahit na mangamba ka, matakot ka, hindi yan ang magiging solusyon para maayos
ang relasyon niyong magpapamilya. Mga kapatid, ang pag-aalala po ay pagod na walang bunga. Ang pag-aalala ay gawaing walang direksyon. Kung may energy ka, sana wag mong sayangin sa pag-aalala. Kung may lakas ka, mas maganda pa nga, gamitin mo yan. Maniwala ka, magtiwala ka, magdasal ka. Because the more that you do, the more that you receive. The little that you do, the little you will have. Amen? Remember, worrying solves nothing. Sabihan nyo nga po mga katabi nyo, worrying solves nothing. But secondly, remember this, worrying is rehearsing failure in advance. Worrying is rehearsing failure in advance. Alam natin po ang kasabihan that practice makes perfect. Pero kapag mali yung palagi mong pinapractice, inuulit-ulit, mali ang magiging perfection mo. Di po ba? Kung palagi na lang ang pag-aalala ang iyong ginagawa, lalo lang lalala ang buhay mo. Amen? Alam niyo po ba, yung ating mga utak, ang ating mga isip, hindi po niya alam yung pagkakaiba ng totoong nangyayari dun sa iniisip lang natin. At kapag paulit-ulit mong iniisip yung masama, para bang nararanasan mo na rin ito? In other words, worrying is using your imagination against you. Imbis na makatulong yung isip mo sa'yo, ginagamit mo pa yung isip mo, sumisira sa'yo. As I have told you this time and time again, your mind can become your best friend or your greatest enemy. You can create heaven through your mind, through your thinking, or you can suffer through your mind. Tandaan nyo din po, by worrying, you suffer twice. Grabe. Isipin nyo yun. Bakit dumodobling yung pagdurusa? Nasasaktan ka na, pagkatapos sinasaktan mo pa ang sarili mo dahil sa pag-iisip mo. Kapatid, isipin niyo po ito, marami ka ng problema. Habang nabubuhay ka, meron at meron pagsubok na darating. Ang daming mga tao na maninira sa'yo. Maraming mga tao, hindi ka namang gusto. Ang dami pong gulo sa buong mundo. Huwag mo lang dadagdagan yan. Gamit ang isip mo. Amen? Kaya kung mag-iisip ka na rin lang, bakit hindi mo isipin ang mga kabutihan ng Diyos? Bakit hindi mo isipin yung mga himala na ginawa na ng Diyos? Pwede din niya namang gawin sa'yo eh. Bakit hindi mo isipin yung mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo? Ano ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo? May nakahanda ng mga kwarto para sa inyo. Hinahanda ko ang lugar para sa inyo. Ibig sabihin, pagkatapos ng ating buhay, may patutunguhan tayo na mas mabuti, mas maganda, mas masaya, mas payapa. Hindi lang tayo basta mawawala dito sa mundong ito. So the next time that you worry, instead of rehearsing the negative, please start declaring the positive. Start trusting the promises of God. Because worry is rehearsing the negative, but faith is a positive declaration. Third and last, worrying is creativity used in the wrong direction. Kapatid, napakalakas po ng ating isip. At anuman po ang naiisip ng tao, nagagawa niya. Sino po bang makakaisip na darating ang araw ang bakal makakalipad? Ang bigat po ng bakal, pero saan po gawa ang mga eroplano? Sa bakal, di po ba? Sino po bang makakaisip na darating ang araw ang tao makakapunta sa outer space, makakapunta sa buwan? Imposible. Pero nagawa natin. Sino po bang makakaisip na magagamot natin ang mga sakit na kamukha ng tuberculosis, AIDS? Kaya nga ang cancer, konting-konti na lang, magagamot na rin natin yan. Ang lahat ng yan naging posible dahil may nag-isip, ginamit nila ang malikhain nilang pag-iisip. Amen? Ano man ang problema mo, sana gamitin mo ang creativity mo sa tamang direksyon. Hindi doon sa maling direksyon. Minsan kasi, imbis na mag-isip tayo na magandang solusyon, nag-iisip tayo doon sa worst case scenario.
Amen? Imbis na magtiwala tayo sa Diyos, nag-i-imagine tayo ng kapahamakan, ng aksidente. Pero tandaan po natin, the same mind that creates fear can also create faith. The same imagination that builds anxiety can also build hope. Kaya gamitin mo yung isip mo, hindi para magpanik, kundi para magplano. Huwag kang matatakot. Magtiwala ka pa sa Diyos. Dahil totoo po ito, kung ano ang nasa isip mo, doon nahuhubog ang iyong buhay. Hindi po ba? What you think, you become. So what you are thinking now, is it negative or positive? Is it fear or faith? Hari nawa, lumakad po tayo kasama ang ating Panginoong Jesucristo para madala niya tayo doon sa katotohanan at sa isang mas pinagpalang buhay. Mga kapatid, opo, masama ang mag-alala. Pero pwede naman natin gamitin yung masama para sa ating ikabubuti at sa ating pagpapala. Kaya sa susunod po na mag-alala kayo o mangamba, sana wag niyo pong isipin na sinumpa kayo, pinaparusahan kayo. Isipin niyo po, yung pag-aalalang yan, isang paanyaya, invitation galing sa Diyos. Hindi ka tinatakot ng Diyos, tinatawag ka lang niya kapag nag-aalala ka. Anxiety is not a plague. Anxiety is not only a condition, but anxiety is really a signal to pray. Naisip niyo po ba yon? Kapag nangangamba ka, tinatawag ka ng Diyos na lumuhod ka, magtiwala ka, manalangin ka sa Kanya. Tara lang pag nakarinig po tayo ng ambulansya, di ba? Nagwawangwang. Tanda po yan na merong may sakit, dumadaan, kailangan tumabi-tabi ka sa daan. Di po ba? Kapag narinig mo, nagre-ring yung cellphone mo, ano po yung sign, ano po yung tanda niyan? May tumatawag sa'yo. Di po ba? Kapag tumunog yung bell sa loob po ng building, ng eskwela, nung ibig sabihin, meron pong sunog o baka may earthquake. Lahat po ng yan, may mensahe, may paalaala, may kailangan tayong gawin. At ganyan din po ang pag-aalala. Worry, anxiety, and a troubled heart is a spiritual sign for you to pray and to be closer to God. Kaya sa susunod po na ikaw ay kakabahan, sa susunod na para bang hindi ka mapakali, huwag kang magpanik agad. Magdasal ka lang. At ano ang pagdarasal? Pakikipagpalitan ng puso sa Diyos. Sa susunod na ikaw ay mangamba, agad magpuri ka na agad sa Diyos. Ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Gawin mong panalangin ang iyong pag-aalala. At gawin mong papuri ang iyong pangamba. At makikita mo, yung dating pusong magulo, mapupuno ng kapayapaan. Dahil ang taong marunong magdasal, hindi siya mawawalan ng lakas. Hindi siya mawawalan ng pag-asa. Kaya ngayon pa lang, kahit na nagugulo po ang ating mga puso dahil ang dami nating iniisip, mga bayarin, relasyon natin sa pamilya, ito pong issue sa politika sa ating bansa, ang gera sa ibang bansa, anuman ang nakakapagbigay sa iyo ng takot at pangamba. Huwag kang titigil na magbalik loob sa Diyos. Huwag kang titigil na kausapin mong Diyos. Huwag kang titigil na pakinggan mo ang Panginoon dahil dito ka lang sisigla, dito ka lang lalakas, at dito ka lang magiging payapa ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto't maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagtitiwala sa pagbabalik ni Jesus sa Ama ay magbubunga sa atin ang pananahan ng Espiritu Santo. Tayo ay tumawag sa Kanya ng buong pananampalataya. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Leo ika-14 at mga lider ng simbahan, manatili nawa silang tapat sa kanilang paglilingkod sa simbahan. Ayon sa puso ng mabuting pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pandaigdigang kapayapaan, naway ang pinuno ng lahat ng bansa ay kumilos hindi lamang para sa kabutihan ng kanilang bansa, kundi para na din sa tanan. Igalang ang buhay at kabuhayan at wakasan ang digmaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mag-anak, manahan nawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Ang mga magulang ay makatupad sa kanilang dakilang tungkulin at ang mga anak ay lumaki ng may paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal naming Ama, sa iyong kaloob sa aming pag-ibig ay higit na dapat naming tanggapin. Bigyan mo kami ng biyayang makasunod sa iyong anak, si Jesus, na may kababaang loob. Sapagkat siya'y nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambalang biyaya at pagpapala. Bunga ng aming pagsisikap, hatid namin sa iyong altar. Basbasan mo't gawing nararapat sa pag-ibig mong matapat. O Diyos, tanggapin mo, alay namin sa'yo tinipon, sa dambalang biyaya at pagpapala. Manalangin kayo ngayon, mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob, at ang aming alay kami pinagsasalo mo sa iyong buhay, na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, na maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilugati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay,
at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas na loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inanyayaan ko po kayong lumuhod at pagdasal po natin ang ating mga kapatid na may sakit. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ang panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan mga kapatid nating humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyong natatanging kahilingan na lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala nang iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin
Sa ngalan ni Jesus, Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, in behalf ng aming parokya, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga regular online mass goers at sa ating pong mga bisita pumupunta dito sa ating parokya physically. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po sa inyong lahat. At sa mga gusto pa pong bumisita, no, ang ating pong misa araw-araw, no, from Tuesday to Saturday is 6:30 a.m. in the morning. Ang misa po natin paglinggo, no, ay mag-uumpisa po ng 7 o'clock, 9 o'clock, and 6 o'clock po ng gabi. Sa mga gusto pong bumisita sa akin, pwede po kayong pumunta dito, no, from Wednesday to Sunday. Pero yung pong Monday, bigay nyo naman po sa akin yon bilang aking day off. No? Pasensya na po kasi minsan meron pong pumupunta dito, Monday ng hapon, Monday ng gabi. Wala po ako sa parokya, meron po akong day of prayer and relaxation. No? Para kailangan din po ng katahimikan ng aking isip. No? Para sabi ko nga po kanina, kung hindi ka matatahimik, di ka payapa, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. So thank you very much po, no, sa inyong lahat na pumupunta dito, wanted to meet me, wanted to talk to me, no, and I'm very happy and I appreciate your effort. At doon po sa mga nagpapaschedule ng counseling, please mag-email lang po kayo doon sa ating page. No, pasensya na po, ang ating pong counseling, binibigyan ko lang po ng 1 counseling per week dahil nakakapagod po talaga yung counseling na nakikinig lang po ko sa problema ng iba na kukuha ko po parang pinapasa sa akin, no? Kaya nga po meron na ako stiff neck ngayon, lumalala po yung aking frozen shoulder, no? Ako po yung inyong tagasalo ng inyong problema. So please bear with me as I try to process all of your problems, no? I am not God. Tandaan niyo po, hindi po ako ang Diyos. Instrumento lang po ako ng Diyos. And I am trying my best to accommodate all of you. So muli po, sa inyong lahat, maraming salamat. Pero habang kayo po ay dumadaan sa inyong mga pagsubok, sa inyong mga problema, I hope my homily helps. Dahil you suffer twice when you worry. Remember that. Your heart was made for God, not for worry. Tandaan niyo po, the most useless thing that you can do is to worry. When you worry, you rehearse your failure in advance. Hindi ka pa man nabibigo ka na dahil iniisip mo gamit ang iyong pag-aalala. Di po ba? No? And lastly, when you worry, you use your creativity in the wrong way, in the wrong direction. Harinawa, yung isip mo ay gamitin mo para matandaan mo mga pangako ng Diyos. At ano ang sabi ni Jesus? Siya ang daan, siyang katotohanan, siyang buhay. May hinahanda siya na magandang lugar para sa atin. So, you don't need to worry because God has got your back. God always provides. And we have a good God. Sobra. Amen?
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.